Welcome to the most organically scripted show in the planet. On ba yun? Oh! Paco in the house. Alright, welcome to Paco in the House. I am your host, Paco Ares Paco Chaga, and ayun no, let's get ready to broadcast. Bago ang lahat, solo flight ako ngayon because the JJB decided to go to San Francisco tonight. Nakalabit lang sa singit, nag-empake at pumunta ng San Francisco. Lahat ng tao na sa San Francisco ngayon. So, okay lang. Basta masaya kayong lahat sa San Francisco, masaya na rin ako para sa inyo lahat. Since tayo lang ang nandito, and solo, naisip ko, let me play an original song. Haven't played this before, wrote it recently, and I've always said this is a positive song wrapped inside more of like a pessimistic feel. Kasi the title of the song is "I'm Alright," and in spite of the fact that you might be alright or I might be alright, I mean deep inside we're still going through a lot of issues. But the bottom line is, regardless of the issues that come to us in our lives, tuloy pa rin tayo. Because I'm alright, you're alright, we're alright. Alright. So, this one's "I'm Alright." Hope you guys like it. I'd like to know what's on your mind tonight. I'd like to see your face run the bright white light. How am I to know that things will be just fine? But I'm alright. I see it in your eyes. Beyond your deep disguise, I'm alright with you. Don't drown your happiness in shallow misery. We hide the truth behind whatever it is we see. I won't pretend that everything seems to be fine, but I'm alright. I see it in your eyes. Beyond your deep disguise, I'm alright. They say we'll never go crazy, I don't know when, just say maybe I'll be by your side. But in another time, in another world, clearly I don't want to say, but I know I want you near me.
You will be alright, 'cause I'm alright. I see it in your eyes. Beyond that deep disguise, I'm alright. I see it in your eyes. Beyond that deep disguise, I'm alright with you, with you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I hope you guys like that song. I like that song. Paborito ko yun eh. Paborito ko sa mga bagong kanta na kasalukuyan naming ilalagay sa album. So I wrote that song. It's called I'm Alright. Okay. Anyways, topic for tonight. Magandang topic natin for tonight. Kanina may mga nagtanong, what's up with the status? Pati yung meron pa akong nilagay na the vernacular and all that stuff. Akala nila binoculars and please. Hindi binoculars ang tinutukoy natin dito at tinutukoy natin vernacular, which is your native tongue, di ba? Parang ang point ko, like what I said kanina, yung mga anak ko can speak in Tagalog, which is their vernacular, and English, which is their second language. So, ang nire-request ko lang dun sa mga taong nakikipag-usap sa mga anak ko para maging solid yung foundation nila ng Tagalog at saka English is kung hindi ka naman or kung marunong ka naman magsalita ng Tagalog, Tagalogin mo yung anak ko. Huwag mong pagpapraktisan ng pag-i-English mo. Yan. Now, that being said, it would be nice if we could discuss the how or why kids are bilingual. Now, may mga nagsasabi sa akin, bakit ka masyadong anal about your children learning two languages? Bakit hindi lang English? Or why not Tagalog? Why does it have to be two? Ang nakakatawa nito, it was, ang nagsimula nito, tatay ko. My dad started this. He was growing up and lumaki siya. Ang alam lang niyang salita was Tagalog. So, Tagalog ang salita ng tatay ko. Tapos, nung tumanda na siya, pumasok siya sa advertising. And nung nasa advertising siya, may mga kliyente siya, mga ibang lahi. Hirap na hirap siyang makipag-usap sa mga taong to. Hirap na hirap dahil hindi niya alam yung tamang conjugation, tamang verb, adverb, or idiomatic expression na gagamitin. Yung mga jokes niya na click sa Tagalog, hindi niya ma-translate into another language. Which is why, nung pinanganak kaming magkakapatid, ang instructions niya, ang sinabi niya, since nakatira kami sa Philippines, excuse me, we were living in the Philippines at the time. Ang philosophy niya was, don't talk to my children in Tagalog. Why? Because when they are old enough to play in the streets,
they will learn Tagalog on their own. Okay? So, naalala ko, lumalaki kami, lahat ng tao sa bahay, English. And, looking back, napaka-awkward nun dahil ang family ng mom ko, ang family ng daddy ko, hindi sila nag-iinglisan. Pero, para kami ng mga kapatid ko, lumaki sa environment na maging komportable kami sa wikang Ingles. Kahit balubaluktot pa yung English namin lahat sa bahay, pinilit ng tatay ko na yun ang gawin main language sa bahay namin. And rightly so, pagdating namin sa school, hanggang ngayon, pag may kausap kami mga tao, kahit ibang accent namin sa accent nila, hindi kami nahihiya makipag-usap ng wikang Ingles sa mga taong yun. At pagkasama namin yung mga pinsan namin, mga kaklase namin, or ibang mga kaibigan na Pinoy, hindi kami nahihiya na magsalita ng wikang Tagalog. Okay? Pagdating ko sa States ng 2001, naiba yung pananaw ko. Dito naman, ang dami kong nakikitang mga Pinoy, mga Pilipino, mas mukha pang Pilipino kaysa sa akin, na hindi makapagsalita ng wikang Tagalog. And then, syempre, out of curiosity, di ba? Kakausapin mo, tatanungin mo, ano nangyari? Or minsan sasabihin sila, dude, you know, like, if I could only learn, if I was only taught the language, it would have been fun. It would have been nice. Or may mga nakausap ako na nai-insecure dahil pag may Pilipino na silang kausap, hindi sila makaporma dahil hindi sila marunong mag-Tagalog, pero komportable sila pag ang salita, ang kausap nila ay ibang lahi, puti, itim, Mexicano, dahil English na ang usapan doon. Sabi ng isang kaibigan ko, his name is Dakota. He's Filipino. He doesn't speak Tagalog. Sabi niya, dude, I'm a freaking coconut. Sabi ko, coconut. Ano ang ibig sabihin ng coconut? Siyempre, English, di ba? Kausap ko. So, what do you mean by coconut? What does that mean? You know? Coconut daw siya. Sabi niya, look, like a coconut, I'm brown on the outside, but I'm white on the inside. Parang brown on the outside, white on the inside. Napaisip ako noon, coconut. Oo nga, no? Parang saguano. E nung time din na yun, si Heaven, si Geneva, at si Casey, nag-migrate na rin sa United States. So, kinabahan ako para kay Heaven. Kasi, pinanganak si Heaven sa Pilipinas, in-apply ko rin yung tinuro sa akin ng tatay ko sa buhay ng anak ko. At tinuro ako ang main language ni Heaven nung nasa Pilipinas siya was English. Yung Tagalog, natutunan niya sa mga pinsan niya sina Elijah, lahat yung mga pinsan niya yun, sina Jared, sina Arana. Doon niya natutunan yung wikang Tagalog sa Pilipinas. Pero natututo pa lang siya ng Tagalog, ipinadala na siya ng mami niya sa Seattle kasama ni Casey at saka yun nga, mami niya. Buti na lang, kami-kaming lahat, nag-usap-usap kami, anong gagawin natin kay Heaven? Itutuloy ba natin yung pag-i-English niya or magta-Tagalog ba? Anong plano? Si Casey, si Geneva, ako, we all agreed na dahil si Heaven nasa States at bata pa, Tagalog naman ang usap namin kay Heaven. So, walang nakikipag-usap kay Heaven ng English. Yon, makukuha niya yun sa mga kaklase niya, sa neighborhood, sa community. Hindi siya mag-i-English. And it worked for Heaven. I mean, lumaki siya na marunong siya mag-Tagalog at saka marunong siya mag-English. Diba? Kaya masaya. Tapos, ang nangyari, nung naging effective yun para kay Heaven, nagkaroon naman ako ng isa pang baby, si Kaylen.
Si Kayla naman, dito pinanganak sa Los Angeles, sa California. And kami ni Tiny, na pag-usapan namin at nag-agree kami na si Kaylen will be bilingual. And so, ang usap namin kay Kaylen is Tagalog. Kasi alam namin na matututunan niya yung English pag pumasok na siya sa school. Nakakatawa nga kay Kaylen, pagpasok niya sa school, ang tawag niya sa mga kaklase niya ate at saka kuya. Like, hindi niya alam kung paano makipag-usap sa mga kaklase niya in English dahil Tagalog nga siya pinalaki. Kaylen, are you there? Ngayon, nasa Pilipinas si Kaylen, ini-English ko naman ngayon. Dahil, nandun naman siya lumalaki. So, lumaki siyang bilingual. He's 4 and makakausap mo siya yung Tagalog, makakausap mo siya yung English. Yun si Kaylen. So, kaya pa naman naisipan na gawin yun is because ang dami ko ng kaibigan na ito si Kaylen, mga kaibigan. That's my son. Mag-hi ka nga, anak. Anak, harap ka sa camera. So, ayan ang anak ko ng makulit. Kaylen. Kaylen. Wala na. Ayan, nagtitrip na. So, yan ang aking little prince. Okay, nangungulit pa. Anyway, ang dami kong mga kaibigan na ibang lahi at yung mga anak nila, wala problema maging bilingual. On the contrary, talaga pag hindi marunong ng sariling wika ang anak nila, ano yun? Turn off yun. Armenian, nagsasalita ng Armenian. Persian, nagsasalita ng Farsi. Korean, nagsasalita ng Korean. Ang mga Japanese na nandito, nagsasalita ng Nihongo. Ang mga Hispanic, nagsasalita ng Spanish. At ang mga Pinoy, walang English, walang Tagalog, puro Ingles. So, ang pangit. So, ngayon, pag-usapan natin, ano ang dapat mga steps, what are the steps to take if you want to raise bilingual kids, okay? So, ang topic natin is how to raise bilingual children. Number 1, you have to make it a team effort. Ideally, dapat lahat ng tao na nasa bahay, should support the endeavor na we are going to be helping this child learn a primary language and a secondary language. Which means everybody in the household dapat game. Mula kay lola hanggang kay yaya. Kung ano man yung language of choice, yun dapat ang gagawin. Kahit yung mga kaibigan na namimingle itong batang to from the beginning, kung marunong din naman mag-Tagalog or kung ano man language ang in-establish, has to talk. Okay? Dapat gano'n. So, let's say, example. Isang toddler. Alright? Nakakita siya ng carrot. Pinoy niya sa carrot. Okay? Sinabi niya, zanahoria. Which is Spanish for carrot. A bad response would be, no. Hindi yan zanahoria. Ano yan? Carrot. Pangit yun. A good response would be to smile and say, yes, zanahoria. Zanahoria, di ba? Good. Carrot. So, kumbaga ina-establish mo lang talaga lahat na tama yung ginagawa niya. Excuse me. Okay. Teka lang, guys, ha? What's up? Train. Ano train yan? Train. Pakita nga ng ginagawa mo. What's my train? Where's your train? Nasa mailman na. Nagpupunta na siya sa airport? Nagpupunta na siya sa airport. Bakit? Eh, syempre, papunta na sa Philippines. Paggising ko, andyan na? 2 sleep na lang. Paggising mo, nandyan na. Are you excited?
That's good. I'm excited. You Daddy, yes. what are the 5 magic seeds? You have 5 magic seeds. Yeah. Here it is, Daddy. You wanna look at it? Okay, let me see. So guys, nami-witness nyo, Tagalog-English kami mag-usap ni Kaylan ngayon. Yeah, Daddy, you can see it because you're blocking. No, I can't see it because you're blocking it. So let me see it. Where are your 5 magic seeds? I can't see you. You're not even in the camera. Umarap ka sa camera para makita kita. Say hi to everybody at Paco in the house muna. Hi, everybody. Yon. Pakita nga ng magic seed mo. O wag mo iwe-wet yung magic seed mo, ha? Bakit? Eh, syempre, magiging beanstalk yan. Bababa yung mga giants. Di ba? I'll get my water. Ay, Ito yung water ko. Babasahin ko na. ano? Babasahin mo na? Huwag mo muna basahin. Babasahin na raw niya yung kanyang beanstalk. Huwag mo muna basahin, anak. Why? Eh, syempre, it'll become a beanstalk. The giants will come down from the sky. Do you want that? Wait lang, anak, ha? So anyway, number 2, play games and sing songs in another language. Diba? I mean, i-immerse nyo talaga yung bata. I-train mo yung sarili mo as a parent to speak in the language you want your child to learn. Ganun lang kasimple yun. Huwag ka matigas ang ulo. Alright? Number 3, read children's books in another language. Importante rin yun. Because you're immersing your child in that language. Kaya, yan ang gagawin mo. Number 4. I throw the beans in the water. Hala! Baka maging beanstalk yan, anak. So number 4, have the child watch programs, especially educational ones, and movies in another language. So if you're in the States, meron kayo TFC, Cinema One, o kaya Viva On Demand, or TFC On Demand, or Itbulaga, or lahat ng mga TV shows na telenovela, i-lube-lube nyo. Number 5, kung kukuha kayo ng nanny or yaya or babysitter, yung nagtatagalog para pati yung anak niya natututo rin. Importante rin yun. Number 6, ilapit nyo yung anak nyo sa mga ibang bata na marunong magtagalog para nagagamit niya yung pagtatagalog niya. Babasahin ko yung beans ko. Di ba? Number 7, expect the child to actively use another language, which means, nagtatagalog, magsasalita ito ng Ingles. Papaghaluin niya, okay lang yon. Importante, alam niya na pag ikaw ang kausap niya, ikaw, hindi pwedeng ibang lengguwahe. Kung Tagalog, Tagalog lang. Kung English, English lang. Magic seeds ko. Oo, antayin mo ngayon. Tingnan mo kung magiging beanstalk yung magic seeds mo. Nabasa ko yung magic seeds ko. What? You think it's gonna be a beanstalk? Yes, it's gonna be a beanstalk. I'm trying to break the house. You're trying to break the house? That's not good. Now, number 8, be persistent. I've heard other parents say, alam mo, nakakaintindi siya ng Tagalog, pero ayaw niya magsalita ng Tagalog. Makes me wonder, sino ba sa inyong dalawa ng anak mo ang magulang? Ikaw ba o siya? Di ba? Dapat ikaw nasusunod. Ang liit-liit na bata niyan. Kung ano sabihin mo, dapat nasusunod siya. Nasusunod ka. Hindi dapat siya. So, alamin niyo yun. Number 9, huwag mo pag-practice ng English yung anak mo. Karamihan sa mga Pinoy na nakakausap ko. Daddy, the woman gave me the magic seeds. Really? Yeah. Did you change your cow? Did you exchange the cow for... I sold the cow. You sold the cow? Okay. Jack and the Beanstalk, guys. Sorry. Number 9, huwag niyo pagpapractice ng English yung anak niyo.
Okay, mag-aral kayo ng English as a second language kung gusto niyo mag-practice ng English. Pero, yung anak niyo sayang, lalo na kung mukhang local, gawin niyo namang medyo, lagyan niyo ng konting ugat. Para sa ganun, nagkakaroon pa rin siya ng identity. And then let it be up to him if he wants to impart the same principle to his kids or not. But you as a parent, equip your child, make sure your child has all the necessary tools para hindi siya madehado sa buhay. So, yun lang. Yun lang ang aking isi-share sa inyong lahat. Kakausapin ko muna yung anak ko. Again, I am your host, Paco Aras Pacochaga, and you are watching Paco in the House. Thank you.